GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Lava o nagbabagang mga bato. Patuloy ang pag-agos mula sa Bulkang Mayon na nasa Alert Level 3 ngayon. Ilang bayan sa Albay, apektado ng makapal na ashfall. Mga lumikas na residente sa evacuation center na ba magpapasko? Kotse, sumabog malapit sa isang condominium sa Bonifacio High Street sa Taguig. Sakay nito, patay. Ang gulong terorismo, isinantabi. Militar at mga hinihinalang miyembro ng MILF nagkapakpakan sa Sharif Aguac, Maguindanao. Mga residente, patuloy ang paglikas. Pangulong Arroyo, nanindigan sa naging deklarasyon sa martial law sa Maguindanao. I made a tough choice. We make no apologies for acting where others fear to tread. Demolisyon sa campus ng Philippine Public Safety College kung saan nagsasanay ang ilang pulis na balot ng tensyon. 19 na akusado sa pagdukot at pagpatay sa Filipino-Chinese na si Betty Chua C. Inatula na. COMELEC, inutusan ng Korte Suprema na muling buksan ang voters registration na tatagal hanggang January 9. Sa investigador ng bayan, aso, kalbaryo ang buhay sa kamay ng kanyang among barangay tanod. Boyfriend ni Isa Calzado, papasukin na rin ba ang showbiz? At Marie Chris Garcia ng La Diva, nagpaka-daring sa music video. Tuluyan na bang papasukin ang pagpapaseksi? Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Yan po ang kuha kagabi sa Bulkang Mayon habang patuloy sa pagbuga ng lava. Nasa alert level 3 na ang bulkan simula pa kagabi. Ang ibig po sabihin kapag alert level 3 mga kapuso, malapit na sa bunganga ng bulkan ang tinatawag na magma. Posible itong sumabog sa loob ng ilang linggo. Nabalot na rin ng abog mula sa Mayon ang ilang bayan sa lalawigan ng Albay. Ito po papakita namin sa inyo ngayon live. Nakuha po ito sa Bulkang Mayon mula sa lungsod ng Legazpi, doon pa rin sa may lalawigan ng Albay mga kapuso. Magandang gabi po, 10 araw bago ang araw ng Pasko. Tuloy ang pag-aalburoto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. At para po sa pinakasariwang detalye nakatutok si Oscar Oida live mula sa lungsod ng Legazpi. Oscar, kamusta na ngayon? Mel, Mike, hindi naging madali para sa mga taga-FIVOX ang pag-oobserba sa Bulkang Mayon. Mangyari, natakpan ito ng makapal na ulap. Kahapon pa lang, halos hindi na maaninag ang perfect cone na hugis ng Bulkang Mayon dahil sa kapal ng usok at abo na binubugan nito. Alert level 2 pa lang kahapon ng Mayon, pero hindi na pinayagang mag-trekking ang mga turista dahil sa nahuhulog na mga bato. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mayroon tayong mga na-observe na ng mga pag-collapse ng lava dome. Kuha ito ng FIVOX Legazpi pasado alas 7 kagabi. Sa video makikita ang pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng Bulkang Mayon. Dahil sa mga indikasyon ng patuloy na pag-aalburuto, itinaas sa level 3 ang alerto sa Mayon bandang alas 8 kagabi. Ibig sabihin, malapit na sa bunganga ng bulkan ang magma at maaari nitong sumabog sa loob ng ilang linggo. Hanggang magbukang liwayway kanina, patuloy pa rin ang lava flow ng Mayon. Maghapon naging mahirap ang monitoring ng FIVOX sa Mayon dahil sa kapal ng ulap sa tuktok ng bulkan. Malaki yung epekto. Kasi yung nakikita namin sa pag kami ganitong panahon na natatakpan yung bunga ng bulkano o ng Mayon, pagka meron kaming nakikita sa aming instrumento na nare-record, hindi namin nako-confirm. Pero kung yan ay walang takip at meron kaming nare-record, nabu-obserba namin kung ano yung actual na nangyayari. So alam namin kung ano yon.
Sa pinakahuling report kaninang alas 4 ng hapon, lumabas na wala gaanong pagbabago sa aktibidad ng Mayon kumpara kagabi. Kung dati buwan ang pagitan ng ash explosion, ngayon daw mayat maya ang pagbuga ng abo na aabot sa 6 kada araw. May 80 volcanic earthquakes din ang naitatala kada araw. 4 na doble ng pangkaraniwang bilang. Kung di magbabago ang aktibidad, marahil sumabog na raw ang Bulkan Mayon. Pero wala pa raw nakikitang senyales kung gaano ito kalakas. Okay Mike, ang nakikita nyo ngayon sa ating likuran, o nakikita namin dito sa may Legazpi, yung mga pulang yan yung mga nagbabagang bato na lumalabas mula dun sa Bulkang Mayon. Ito rin ngayon yung pinanonood at minomonitor ng mga Bicolano. At sa ngayon nga ay aminado sila na wala silang magagawa kundi maghanda at manalangin na sana'y hindi na raw matuloy ang malakas na pagsabog. Mula dito sa Legazpi. Oscar. Oy, na nakatutok. Yes, Oscar, Mike? Okay. Ibalik natin yung live na kuha natin ng Bulkang Mayon. Yung may mga bumabagsak at may lumalabas dun sa bunganga. Habang nakaganap yan nakikita natin yan ngayon sa telebisyon. Habang nakaganap yan, may kasama bang tunog yan ng pagsabog? Mike, mula dito sa kinilalagyan natin, particular dito sa Legazpi, ay wala naman tayong naririnig na tunog. At ayon nga sa FIVOX na nakausap natin kanina, eto mga naglalaglagan na ito, eto yung mga bato na nagbabaga. Eto Mike, yung sa paniwala nila ay mga nasa bukana ng bulkan. At ang dahilan kung bakit ito tumatalsik palabas o bumabagsak ay dahil maaring umaangat na raw pataas yung magma ng bulkan. Okay, Oscar, yan, ganong kalalaki ang mga batong yan na nagbabaga? Mike, hindi pa natin matansyayan sa mga oras ito, pero the mere fact na very visible siya dito sa kinilalagyan natin ay malaki. Masasabi natin may kalakihan itong mga bato Oscar, ito. Linilinaw lang natin, hindi pa yan tinataguring ng PBOS na isang explosion o pagsabog. Hindi pa pagsabog yan. Gano'n ba yun? Sa pakikipag-usap natin sa kanila kanina, Mike, ay ang tawag nila dito ay rockfall. Ito yung mga, gaya na sabi ko, yung mga nagbabagang bato na naitutulak palabas. Kung may explosion mang nangyayari, yung tinatawag naman nilang ash explosion, ito naman yung mga abo na binubuga. Pero kung ang term nga nila dito, Mike, ay minor. Dagdag pahirap pa sa kanila ang makapal na alikabok na galing din sa bulkan. Nakatutok ang GMA News Stringer na si Michael Ausen. Makapal na alikabok kahit saan ang gumising sa mga taga-Kamalig Albay. Kahit pasabihin sanay na sila sa ganitong sitwasyon, di pa rin nila mapigilang mapailing sa bagong banta ng Bulkang Mayon. 10 araw bago ang Pasko. Di nila maiwasing kumpara ang ashfall kanina madaling araw sa ashfall noong November 11. Mas makapal at mas marami raw alikabok ngayon. Sa kalye, sa mga nakaparadang kotse at mga bubong. Ang iba may handang mask, pero ang iba nagtsatsaga na lang. Masakit sa mata, yung asphalt. Siyempre, takot na takot. Baka magaya kita ng isang isang beses ba ganyan kung nakaraan na pagtugan yan. Dumadami na ang mga tao sa Kabangan Elementary School na ginawang evacuation center. Ayaw raw magbakasakali ng mga residente, kaya minarapat nilang tumakbo na dito kaysa maabutan pa kung sakasakali. Karamihan sa mga nag-evacuate, halos walang dalang pagkain at gamit. Mga importanteng bagay lang daw ang dinala nila kasama ang mga alagang aso. Ang mga batang evacuee, lalo na ang mga sanggol, ang pinakakawawa. Nasisinghot nila ang makapal na alikabok. Kung pwede silang magkasakit, mga sipunin na kasi yung mga abo nga nalalangkat, diba nakakasipon. May mga asma pa naman yung ibang bata dito. Ayon sa FIVOX, walang naganap na ash explosion. Ang ashfall na nararanasan ay sanghiraw ng patuloy na pagbagsak at paggulo ng mga volcanic material mula sa bunganga ng Mayon. Ayon naman kay Cedric Daep ng Provincial Disaster Coordinating Council, handa ang Albay Public Safety Emergency Management Office sa paglikas sa mga residente
na pwedeng umabot sa 47,000 o halos 10,000 pamilya. Hiling ng mga evacuee, huwag sana silang makalimutan